Ngayong umaga, si Soya ay mahimbing na natutulog nang bigla siyang nagising mula sa isang nakakatakot na bangungot. Mula sa wala, biglang binuksan ni Jinko ang pinto ng kanyang silid upang ipaalam na handa na ang agahan. Nagulat siya sa kanyang biglaang pagpasok at sumigaw siya sa kanya upang ipaalala na huwag gawin yun ulit. Matapos magbihis, lumabas si Soya at binati si Sensei ng magandang umaga. May malaking lila na pusa na nakaupo na sa hapagkainan naghihintay sa kanila. Ang tatlo ay mabilis na nagtawaran ng mga pagbati at nagsimula ng kanilang pagkain. Matapos kumain, agad na kinuha ni Soya ang kanyang bag at nagmadaling umalis ng bahay. Si Sensei ay lumapit at binuksan ang bintana, pinapanood ang figure ni Soya habang siya ay naglalakad sa kalye. Patuloy siyang naglalakad habang humihikbi at nagrereklamo tungkol sa pagkapagod niya. Bigla, mula sa likuran, tumakbo si Class Representative Nozomi at malakas na tinawag siya. Masigla niyang tinanong kung kamusta ang kanyang pag-aaral, pero sumagot siya ng walang gana at kinuskus ang kanyang ulo. Habang kumakain sa klase, walang tigil ang pagyonang ni Soya. Nang dumating ang oras ng tanghalian, ang pagkain niya ay puro gulay lamang, kahit na ang talagang gusto niya ay karne. Nakita ang kanyang dramatikong reaksyon, napatawa si Nozomi. Mabait niyang inaalok ang kanyang hamburger, at sa sandaling narinig yun, lumiwanag ang kanyang mukha sa tuwa. Umupo si Nozomi, binuksan ang kanyang baon, at ibinahagi ito kay Soya. Labis siyang naantig pagkatapos kumain na talagang umagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Pagkalipas ng ilang sandali, natapos nila ang kanilang tanghalian na magkasama, at biglaang nagtanong si Nozomi kung nakagawa na siya ng mga kaibigan. Tapat na umamin si Soya na wala pa. Nahihirapan siyang makipag-usap sa mga tao. Nagtataka rin siya kung bakit pinili ni Nozomi na kausapin siya. Pero imbes na gamitin ang pangalan nito, tinawag niya itong Four Eyes. Umamin si Soya na hindi niya maaalala ang pangalan ni Nozomi, kaya sumigaw siya ng malakas ng kanyang pangalan at sinabi sa kanya na tandaan ito. Mabilis na inulit ito ni Soya at tinanong ulit kung bakit siya nakikipag-usap dito. Si Nozomi ay nagkamot ng ulo na may hiya at inamin na dahil siya ang class representative. Siya rin ay nahirapang makahanap ng mga kaibigan noon. Tapos bigla siyang lumingon sa kanya at nagtatanong kung sumali ba siya sa anumang mga club sa kanyang old school. Sa kasamaang palad, hindi na maalala ni Soya ang kahit ano. Inamin niya na bigla siyang nawala ng alaala, at dinala siya dito nina Jinko at Sensei nang hindi niya alam. Biglang nagtanong si Soya tungkol sa kanyang pamilya na may nag-aalala na anyo. Ang tanging may aabot lang niya sa kanya ay pumanaw na ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Makalipas ang kaunting sandali, bumalik sila sa klase para sa araling matematika. Ang nakakatakot ay wala man lang alaala si Soya tungkol sa kaalaman sa matematika na maaaring mapagkunan. Biglang umingay ang anunsyo mula sa mga speaker sa labas. Isang hindi nakikilalang lumilipad na bagay ang biglang lumitaw sa ibabaw ng karagatang Pasipiko at papunta sa lungsod ng Soromasaka, kaya't inutusan ng lahat ng residente na lumikas. Ang mga kalye ay puno na ng mga sasakyan. Sa loob ng silid-aralan, nawalan ng kuryente at nag-umpisa ang mga estudyante na mag-usap-usap ng may pag-aalala. Pumasok ang guro para pakalmeyan ang lahat at inutusan silang umalis sa silid. Pero si Soya ay tumingin sa bintana at tumingin sa labas. Si Nozomi ay nailang na lumapit sa kanya at hinikayat siyang umalis. Pero matigas si Soya at iginiit na ang bagay ay isang UFO at gusto niyang mas makita ito ng mabuti. Walang ibang pagpipilian, hinayla niya ang braso niya ng malakas. Matapos mabigang hilahin siya, pinalitan ni Nozomi ang tono niya. Ipinaliwanag niya na ang mga UFO ay walang kaugnayan sa mga hindi kilalang bagay, pagkatapos ay agad siyang hinayla palabas ng silid-aralan. Patuloy na umuusad ang bagay at hindi ito naapektuhan ng mga missile na pinaputok sa kanya. Nang tumama ang mga missile, naging bulak ito at nahulog sa dagat. Bigla, isang dambuhalang sinag ng ilaw ang tumama diretso sa mga fighter jets. Ang isipan ng piloto ay napuno ng mga lumang alaala. Sa kabutihang palad, hindi siya nasugatan, ngunit matapos magkamalay, humiling siyang bumalik. Sa base, tatlong figure ang biglang lumitaw sa dalampasigan. Mabilis nilang pinakawalan ang kanilang kapangyarihan at humabol sa bagay. Napagtanto ni Soya na isa sa kanilang mga mukha ay lumabas sa kanyang bangungot. Ang 7 sa kanila ay nagbago sa kalagitnaan ng hangin, nagsuot ng photon armor.
Tumawag si Jinko para sabihing kailangan ni Soya na makahanap ng paraan palabas. Siya at si Sensei ay pupunta para hanapin siya, dahil siya ang makakatalo sa kakaibang bagay. Sa kabilang panig, pinaalalahanan ng grupo na protektahan ang kanilang armor. Nakatamaan si Benke sa braso ng isang bagay. Sa paaralan, agad na nagpaalam si Soya para pumunta sa banyo. Nagmamadali siyang lumabas para salubungin si Jinko at alamin ang nangyayari. Sa loob ng bagay, si Hidia ay muling naranasan ang mga lumang alaala, devastated dahil hindi niya nailigtas ang kanyang ina mula sa apoy. Ang karanasang yun ang nagtulak sa kanya na maging bumbero. Biglang bumalik sa katotohanan, mabilis na tumama si Hidia ng malakas na suntok at sinira ito. Ang bagay ay sumabog sa isang malaking ulap ng bull cotton na sumabog at nahulog sa dagat. Kitang-kita ang pagkalito ni Hidia. Pagkatapos, ang 7 sa kanila ay mabilis na nagpaalam. Ang ibang mga bagay sa buong mundo ay sabay-sabay na sumabog. Nasa paaralan, nag-aalala si Mizomi kay Soya. Sa kanyang daan pauwi, naglakad si Hidia kasama si Sensei patungo kay Soya. Inabot ni Soya ang kanyang kamay, gustong ipasa ni Hidia ang kanyang pinagmumulan ng lakas. Pero tumugon si Hidia ng masungit at tumanggi. Sinipsip ni Sensei si Soya sa sariling katawan nito. Pagkatapos ay nag-transform ito kasabay niya sa isang baluti. Sa loob, natagpuan ni Soya ang kanyang sarili na nakaupo sa harap ng isang advanced na makina. Agad ding inactivate ni Hidia ang kanyang photon armor. Natakot siyang makita ang kanyang sarili na napakaliit kung ihahambing. Umupo si Jinko sa ibabaw ng ilaw sa kalye at pinaalalahanan si Soya na ituon ang kanyang isip. Pagkatapos ay mabilis siyang nagpakita ng kanyang kakayahang maging agile. Inihagis ni Soya si Hidia palayo at patuloy na sumunod sa mga tagubili ni Jinko, na tumutuon sa isang espesyal na teknik na tinatawag na cat punch. Ang braso ng kanyang armor ay nagbago sa hugis ng isang martilyo. Sumigaw si Soya habang ibinabagsak ito. Nag-crack at nag-shatter ang armor ni Hidia, na pumwersa sa kanya na bumalik sa kanyang tunay na anyo. Umikot siya sa likod sa lupa sa hirap. Biglang lumitaw si Jinko at kinuha ang kwintas mula sa leeg ni Hidia. Agad niyang inihagis ito kay Soya. Nahuli ito ni Soya. Naguguluhan at nababahala sa katotohanang ang kanyang mga alaala ay naalis upang gawing mandirigma siya. Ang kanyang mga emosyon ay naging magulo, at biglang nagalit siya. Sinabi niya kay Hidia na iparating ang mensahe sa kanyang mga kaibigan. Patayin niya ang bawat isa sa kanila. Sa puntong ito, nagtipon-tipon na ang lahat ng mga mandirigma. Matapos ipaalam ang sitwasyon, nais ni Hidia na umalis. Nararamdaman niyang siya ay ganap na walang silbi. Pinigilan siya ni Takashi at idineklara na hindi siya aalis. Nais niyang imbestigahan si Soya. Nagduda si Yosuke at humingi ng higit pang detalye. Kumuha ng kamay si Hidia, halatang naguguluhan, at binigyang diin na isang batang lalaki lang ito, kasama ang isang babae at pusa. Hirap si Yosuke na maintindihan yon. Iminungkahi ni Bennika na may teknolohiya na pumipigil sa kanilang pagkakilala. Nakilala ni Takashi ang panganib ng sitwasyon. Nagpasya siyang tawagin ang hindi nakikilala na bagay mula sa nakaraang araw na isang nebula weapon. May nagsalita upang ipaalala sa grupo na dapat silang mag-partner. Agad na lumingon si Mew upang makipag-partner kay Harami. Si Yosuke ay nag-volunteer na makipartner kay Bennika. Mabilis na bumasag si Takezo at binati si Nozuya bilang kanyang partner. Nang maayos na ito, sinabi ni Takashi na tapos na ang pulong. Biglang bumukas ang pinto. Inanyayahan ni Yosuke si Bennika na kumain ng magkasama. Inanyayahan din ni Mew si Harami at Takezo na mag-hangout, pero may concert na dadaluhan si Takezo. Matapos umalis ang tatlo, si Hidia na ang huling lumabas ng pinto. Sa loob ng kwarto, sinubukan ni Takezo na humiram ng pera kay Takashi. Ang matandang lalaki ay galit at tinanong kung ano na ang nangyari sa malaking halaga na mayroon siya kanina. Ibinigay sa kanya. Uminom si Takezo sa isang steakhouse. Si Takashi ay talagang galit, ngunit ang matanda ay umiiyak at nagpakita ng awa. Ipinasa ni Takashi ang problema kay Keijin para ayusin ito. Kinailangan niyang pumunta at pakalmeyin si Takezo para umuwi. Nanatili si Takashi, nakatayo at nakatingin sa labas ng salamin na pinto. Inanunsyo niyang tapusin na ang pagsalakay. Sa bahay, may nilutong pagkain para kay Soya. Kumuha siya ng isang kagat at agad siyang umuwi nang mapagtanto niyang hindi ito karne.
Agad na nagsalita si Jinko at ipinaliwanag kung ano ang mga sangkap. Kinuha ni Sensei ang remote at binuksan ang TV. Ang balita ay nag-uulat tungkol sa weapon ng Nebula at sa 7 figure na lumitaw sa ibabaw ng dagat noong nakaraang araw. Nag-turn si Jinko at tinanong kung bakit hindi pumapasok si Soya sa paaralan, pero wala na siyang pakialam sa paaralan. Hindi ito nagustuhan ni Sensei at pinaalalahanan siya na napakahalaga nito. Nagpagtumba si Soya ng kanyang kamao sa lamesa sa galit at itinulo ang kanyang mukha. Nang makita ang kanyang ugali, halos ipaliwanag ni Jinko, pero biglang sinaluhan siya ni Sensei na huminto. Pagkatapos, diretsahang sinabi ni Soya na gusto niyang hiramin ang kapangyarihan ni Sensei para makaganti. At sa kapalit ay papayag siyang manatili dito ng ilang sandali. Habang nakaupo si Soya sa kanyang kwarto na nag-iisip, biglang binuksan ni Jinko ang pinto at pumasok mula sa likod, pero gusto lang niyang bumalik sa sarili niyang kwarto. Sa puntong ito, ang pag-uugali ni Jinko kay Soya ay naging malamig at irritable. Nang kailangan niyang lumabas at buksan ang cabinet ng sapatos, natarante si Soya nang makita na wala ng laman kundi isang pares ng bakal na tsinelas. Habang lahat ay nandoon na sa silid-aralan, siya ay dahan-daang naglalakad pa rin sa kalye. Matapos maglakad ng kaunti, umupo si Soya upang magpahinga sa isang bench. Habang pumupugtong ang luha sa kanyang mga mata, pinanindigan niya ang desisyon na maghiganti. Bigla na lang dumaan si Hidia at umupo sa tabi niya, tahimik na kumakain ng mantikilyang karne na bagong binili. Matapos makakain ng isa, nakipagkwentuhan si Hidia kay Soya. Napansin ang paraan ng pagtingin ni Soya sa kanyang mga mantikilya ng sabik, inaalok siya ni Hidia ng isa. Nang malaman, hindi pa niya nakilala si Soya bilang tao mula sa nakaraang araw. Tinanong ni Hidia kung may balita tungkol sa kanyang umaatake. Mabilis na umatras si Soya at iniiwasan ang tanong. Pagkatapos ng isang sandali, tumayo si Hidia at umalis, pero hindi nagtagal ay bumalik siya. Ibinigay niya ang kanyang sariling sapatos kay Soya, pagkatapos ay sinabi ni Hidia na umalis na siya sa lugar na ito. May anunsyo na narinig sa mga speaker tungkol sa isa pang lumilipad na bagay na lumitaw. Sa pagkakataong ito, 6 na figure lamang ang lumitaw sa baybayin. Agad na kumilos ang 6 na ito. Sumigaw si Mio at inutusan ang lahat na maghati-hati at hanapin ang mahina nitong bahagi. Sa malayo, sina Soya, Jinko, at Sensei ay nagmamasid sa sitwasyon. Ipinaliwanag ni Jinko na ang bagay ay pag-aari ng Sealing Faction. Lahat sila ay kabilang sa parehong nebula, ang tanging pagkakaiba ay ang kanilang grupo ay ang pangkat ng kapayapaan. Samantala, si Mio ay pumasok na sa loob ng bagay. Patuloy na ipinaliwanag ni Jinko ang panloob na istruktura nito ng detalyado. Ang misyon ng pangkat ng Kisame ay ipasanggalang ang sangkatauhan ng daigdig. Ang pangkat ng kapayapaan, sa kabilang banda, ay kumukumpiska ng kapangyarihang iyon at patuloy na nagmamasid sa sangkatauhan. Sa loob ng bagay, naalala ni Mio ang isang laban sa martial arts sa pagitan niya at ni Harumi. Matapos ang laban, sumabog din ang Nebula weapon. Nang gabing yun, umuuwi sina Mio at Harumi ng magkasama. Si Soya, na nakasuot ng maskara, kasama si Sensei, ay hamarang sa kanila. Parehong mabilis na nagbago ang mga panig, handa na sa laban. Nagsisikap si Soya laban kay Mio. Nagtataka siya kung bakit tinatawag siya ni Mio na mananakop. Ipinaliwanag ni Jinko na itinuturing ng kabilang panig na ang Nebula ang mga mananakop. Biglang inilabas ni Mio ang isang pangwakas na galaw. Handang-handa rin si Soya na ibigay ang kanyang pinakamalakas na suntok. Ang kanyang baluti ay nagkabasag at naging bulak na kumalat sa kalangitan. Biglang lumitaw si Jinko at kinuha ang sisidlan ng kapangyarihan ni Mio. Buti na lang at nahuli ni Halmi ang dalaga sa kalangitan. Wala pang balak si Soya na huminto at nais ding tapusin si Harumi. Jinko sumigaw ng malakas para pigilin siya. Bigla, malalakas na pagsabog ang umuulit sa paligid nila. Nang mawala ang itim na usok, dumating sina Takashi at ang iba pa sa lugar. Ganap nang napalibutan si Soya. Binalaan ni Takashi si Soya na huwag lumaban. Inabot ni Jinko ang mensahe ni Sensei na nagsasabing sumuko na siya at hayaan silang dalhin siya. Makakahanap sila ng paraan para ayusin ang mga bagay mamaya. Pero tumanggi si Soya. Sa halip, humarap siya at hinamon ang grupo na lumapit sa kanya. Inanunsyo niyang hindi siya mananakop, kundi ang taong gag-antay sa mga nag.
Ginamit ang kapangyarihan ng dragon upang sirain ang kanyang planeta. Si Tekizo ay lumingon at naghintay ng karagdagang utos. Binigyan ni Takashi ng utos ang lahat na hulihin ang Nebula Warrior. Sa pagtanggap ng utos, sabay-sabay silang sumugod. Tumakas si Jinko mula sa kaguluhan sa takot. Madaling pinanatili ni Soya ang kontrol sa larangan ng labanan. Si Harumi ay nagalit at nais na maghayganti kay Miyu. Mabilis na tinawag ni Soya ang kanyang martilyo upang hadlangan ang kanyang atake. Ngunit nakakuha pa rin siya ng kontrol sa kanya at hinampas siya ng madiin sa lupa. Muli nang humiling si Takashi na sumuko na siya. Kung tinanggihan niya, wawasakin siya. Pero hindi susuko si Soya at mabilis na nakaalis mula kay Harumi. Pinigil ni Soya ang bilis, layunin niyang durugin si Takashi. Pero pinaga niya rin ng matanda ang sarili niyang armor para ipagtanggol ang sarili. Binlusen ni Takashi ang kanyang tai, handang ipakita kay Soya ang tunay na lakas. Isang malaking alon ng kapangyarihan ang nag-iwan kay Soya nang walang oras para tumugon. Pagkalipas ng ilang sandali, natunaw ang pader ng bangin at lumabas ang lava sa loob. Nahihirapan si Soya na umupo, pero walang awa si Takashi. Lumakad siya patungo kay Soya na may mabigat at maingat na mga hakbang. Sa sandaling yun, naramdaman ni Soya ang nakakabinging kapangyarihang bumubuhos mula sa kanya. Ang parehong aura ng dragon na Samira sa kanyang planeta. Bigla, isang kakaibang tunog ang umangkop sa hangin. Mula sa langit, si Sensei ay lumitaw mula sa wala. Malumanay niyang kinuha si Soya at nilamon siya ng buo. Sinamantala ni Jinko ang pagkakataon at tumalon pabalik sa kanya. Pagkatapos, tahimik na umupo si Sensei sa lupa. Inutusan ni Takashi ang muling pag-atres habang lahat ay nakatayo sa gulat. Sa loob ni Sensei, nakaupo si Soya na kumakain ng manok at nanunood ng dula. Sinisi ni Sensei ang sarili sa pagkabigo na iligtas ang planetang Sirius. Pero lahat ay naging isang panaginip lamang. Kinabukasan, nagising si Soya sa kanyang kwarto. Nang lumabas siya, sinabi ni Jinko na siya ay natulog ng 3 araw. Ipinaliwanag ni Sensei na ang bagay kanina ay may sarili nitong personal na espasyo. Ang apartment at ang barko ay konektado ng isang maikling tali. Nasugatan din si Sensei at may plaster sa kanyang braso. Sa pakiramdam na may kasalanan, tumingin si Soya sa gilid at humingi ng tawad. Sa TV, may ulat tungkol sa barko na hugis ni Sensei na naiwan sa bundok. Si Nozomi ay ini-interview rin tungkol sa sitwasyon. Tinanong ni Jinko si Soya na naguguluhan kung bakit hindi siya pumapasok sa paaralan. Sa pagkakataong ito, tumango si Soya at sinabi niyang pupunta siya. Humingi rin siya ng tawad kay Jinko. Sa kabilang panig, nag-e-ensayo ang mga mandirigma. Ipinakita ni Harumi ang matinding determinasyon na nagulat sa lahat. Sa wakas, bumalik si Soya sa paaralan. Lumapit si Nozomi at inimbitahan siyang sumama sa kanya. Nang makita niyang interesado si Soya sa UFOs, dinala siya sa kwarto ng Occult Research Club. Habang nakaupo silang dalawa, biglang pumasok ang presidente ng club. Ang dalawang batang babae ay may kakaibang paraan ng pagbati sa isa't isa na nag-iwan kay Soya na nalilito. Nang sumunod, bigla ring dumating si Nozuya. Pagkatapos noon, umupo silang lahat para mag-aral ng mga paksang kinagigiliwan nila. Napansin ni Soya na interesado siya sa mga dinosaur. Patuloy silang nag-research hanggang sa magsara ang paaralan para sa araw na yon. Nagpaalam ang apat sa isa't isa, at naglakad pa uwi si Nozomi kasama si Soya. Matapos siyang umabot sa kanyang bahay, mabilis ding umuwi si Soya. Naghanda si Jinko ng hapunan para kay Soya. Tinanong siya tungkol sa kung paano ang mga bagay-bagay sa paaralan. Sinabi ni Sensei na kung gusto ni Soya, maaari siyang manatili sa Earth. Sinabi niyang mananatili siya hanggang sa makamit ang kanyang paghihiganti. Bigla, mayroong isang bagay na nagpabigla sa kanilang tatlo. Lumapit si Sensei at binuksan ang kurtina ng bintana upang tingnan ang labas. 5 figura ang tumatakbo sa ibabaw ng dagat. Gusto ni Harumi na humingi ng tulong sa lahat para talunin ang mandirigma ng nebula. Napansin ni Yosuke ang pagbabago sa kanyang ugali at nagtanong ng may pag-aalala kung ano ang nangyayari. Nang dumating ang 5 sa kanila, nadiskubre nila na ang mandirigma ng nebula na kailangan nilang harapin sa pagkakataong ito ay isang higanteng sanggol na nakabukas. Lahat sila ay sumigaw dahil ang tanawin ay medyo nakakatakot. Sa kabilang bahagi, ang trio ay nagmamasid din sa sitwasyon.
Nakatayo si Kogen sa isang distansya, nagbibigay ng utos at nagpapaalala sa kanila na maaari itong magparami, kaya kailangan nilang manatili sa ayos at hanapin ang kahinaan nito. Biglang natuklasan ni Mizuya na ang kahinaan ay nasa talampakan nito. Nakatanggap siya ng utos at mabilis na pumasok. Si Harumi ay lumipad sa kanyang likuran, gustong pumasok din. Sa loob ng ilusyon, lumitaw si Miu sa kanyang harapan. Matapos sukleyin ang buhok ni Harumi, nagpalit sila ng damit. Si Miu ay naging prinsipe at si Harumi ay prinsesa. Si Harumi ay labis na nababalot ng guilt dahil hindi niya naisalba si Miu. Pagkatapos makalaya mula sa ilusyon, winasak niya ang Nebula Warrior, na nagdulot ng pagsabog ng bulak sa kalangitan. Pero biglang napagtanto ni Harumi na wala si Mizuya. Siya ay nahulog na nawawala ng malay sa hangin sa ibaba. Nagpanik si Yosuke at sumigaw upang i-report ang sitwasyon kay Takashi. Ang mga mata ng matanda sa magkabilang panig ay nagningning. Sa salamin na refleksyon, sa wakas ay nakilala ni Soya si Mizuya. Sa loob ng ilusyon ni Mizuya ay isang ganap na ibang pananaw. Binigyan siya ng dalawang kakaibang pagpipilian. Isa ay maging tanging lalaking estudyante sa isang paaralang pambabae, at ang isa ay maging manager ng mga sikat na kilalang tao. Sa gitna ng pag-iisip ni Mizuya sa fantasyang yun, matagumpay na winasak ni Harumi ang Nebula Warrior, dahilan kung bakit siya biglang nahulog kasama nito. Nahulog si Mizuya, ngunit nakangiti pa rin siya. Biglang umorder si Kuge na umatras ang lahat, pero tumanggi si Harumi na makinig. Gusto niyang makipaglaban sa Nebula Warrior mag-isa. Hindi maaaring iwanan siya ng iba. Walang pagpipilian si Takashi kundi utusan si Tekizo na ibalik si Mizuya. Gusto ni Miu na hanapin si Harumi. Nag-aalala si Takashi na hayaan siyang mag-isa, kaya inutusan niya si Hidia na sumunod sa kanya. Sa kabilang bahagi, nalito si Soya kung bakit nandyan si Mizuya. Nag-aalala siyang tinanong kung patay na si Mizuya. Tiniyak ni Jinko na okay si Mizuya. Nang makaramdam ng ginhawa, mabilis na isinusuot ni Soya ang kanyang maskara. Sa sandaling yun, lumipad si Harumi at sumigaw ng galit. Siya ay nagngangalit at hinamon siya sa laban. Kinumpirma ni Sensei na kaya nila ito. Nang marinig yun, lalong naging tiwala si Soya at tinanggap ang hamon. Si Ben Ika, na nakatayo sa likod nila, ay nagbigay diin na makikialam siya kung may mangyaring masama. Ipinahayag ni Harumi ng buong tiwala na siya ang mananalo. Nagtakbuhan si Soya upang umatake muna, ngunit nagtagumpay siyang umiwas sa kanyang palo. Maging ang kanyang mga kakampi ay naguluhan sa lakas na ipinakita ni Harumi. Sinubukan niyang hulihin si Soya, ngunit masyado itong mabilis at nakatakas. Sinamantala ang pagkakataon, siya ay nag-charge at sinira ang isa sa mga braso ni Harumi. Pagkatapos ay winasak din ni Soya ang natitirang braso nito. Gusto ni Ben Ika na makialam at tumulong, pero galit na umikot si Harumi at pinigilan siya. Sa puntong ito, kailangan na lang talagang makasuntok ni Soya sa kanya. Tumanggi si Harumi na sumuko at ibinuhos ang bawat patak ng kanyang pokus sa laban. Agad na nag-regenerate ang kanyang mga braso, pero ang pagsusumikap ay nagpakulay sa kanyang mukha. Bigla siyang nahatak pabalik sa isang alaala mula sa nakaraan, nang nagpakasubsob siya sa martial arts upang maghayganti para kay Miu. Sa huli, nanalo siya at ngumiti si Miu nang may pagmamalaki. Pagbalik sa realidad, lalong lumakas ang determinasyon ni Harumi na makaganti. Sa wakas, dumating si Miu sa tamang oras at tinawag ang pangalan ni Harumi. Pareho nang nagpasabog ng mga suntok ang magkabilang panig. Hindi kaya ni Soya na harapin ang suntok at nahulog siya pabalik sa hangin. Bigla, isang nakakasilaw na liwanag ang sumiklab mula sa panig ni Harumi. Muling binuo niya ang kanyang baluti sa isang kakaibang bagong anyo. Si Harumi ay nagbago na sa isang dragon. Bawat hakbang niya ay yumanig ng malakas sa lupa. Tumakbo siyang pasulong at tinamaan si Soya nang napakalakas na siya ay lumipad. Lahat ng tao sa paligid nila ay nagulat. Binuka niya ang kanyang mga panga at bumuo ng isang napakalaking esfera ng enerhiya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi tumama si Harumi sa kanyang target. Isang malaking apoy ang mabilis na kumalat sa lungsod. Ipinaliwanag ni Sensei na ang kanyang espiritual na enerhiya ay tugma sa dragon, na pagkatapos ay umabot sa labas ng kontrol, dahilan upang tuluyang mawala si Harumi. Sinubukan ni Ben Ika na maabot siya ngunit nawala ang lahat ng komunikasyon. Nilamon ng dragon si Harumi ng buo,
At pagkatapos ay humarap at inatake rin si Ben-Ika. Humingi siya ng tulong kay Soya upang pigilan si Harumi. Sa walang ibang pagpipilian, nagpasya siyang tumulong, ngunit umakyat ang dragon sa taas upang iwasan ang kanyang atake. Si Harumi ay patuloy na nagpapaputok ng mga bola ng enerhiya. Ang apoy ay mabilis na kumalat sa lahat ng dako. Sumigaw si Hideo ng babala tungkol sa delikadong sitwasyon. Tumayo si Miyu para kumilos ngunit mabilis siyang hinawakan pabalik niya. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ay tuluyang napersuade na manatili. Sinabi ni Sensei na kaya pa rin nila ito, pinataas ang tiwala ni Soya. Sumigaw si Jinko ng utos at nagtapon si Sensei ng isang bagay. Agad na tumalon si Ben-Ika at nahuli ito, sa kanya ito nilunok ng buo. Sa isang kisap mata, nagbago ang anyo ni Soya sa isang mas makapangyarihang anyo. Nakita ito ni Ben-Ika at biglang naglabas ng pagkadismaya at tinanong kung bakit hindi niya ito ginamit ng mas maaga. Lumaki ang kanyang mga braso at may lumabas na pakpak mula sa kanyang likod. Tuwa si Soya sa kanyang bagong anyo. Binalaan siya ni Sensei na pagsisisihan niya ito bukas, pero hindi na siya nag-alala tungkol doon. Nagpagalaw siya para sa labanan. Mula sa kanyang mga kamay, lumabas ang mahabang pangil. Tumakbo siya ng diretso at tinaga ang katawan ni Harumi, pero agad na nagtag-isa ang mga sugat niya. Binuka ni Harumi ang kanyang panga para magbigay ng isa pang pagsabog. Nagmadaling sumugod ang iba para tulungan si Soya. Sama-sama, pinagsama nila ang kanilang lakas para harapin ang kanyang atake. Samantalang may pagkakataon, tumakbo si Soya papasok. Miyu at Hideo ay mabilis na nagtungo sa mas mataas na lugar. Sumigaw si Miyu ng pangalan ni Harumi. Pinaalalahanan siya ni Hideo na maaari silang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng kanilang espiritual na koneksyon. Sa mga sandaling yun, lumapit si Jinko sa kanila at nag-alok ng tulong. Kahit na sila'y mga estranghero, tinanggap pa rin ni Miyu ang kamay ni Jinko. Nais niyang umasa kay Jinko para makahanap ng pagkakataong iligtas si Harumi. Mabilis na hinayla ni Jinko si Miyu pataas sa langit. Huminto sila sa itaas ng ulo ni Soya, at tinawag ni Jinko ang kanyang pangalan, sinabing si Miyu ang tunay na susi. Nang marinig ito, agad na lumipad si Soya papunta sa kanila. Jinko humiling sa kanya na dalhin si Miyu ng sapat na malapit kay Harumi. Malalim na yumuko si Miyu at taos pusong nampli. Matapos ang ilang saglit ng pag-iisip, iniunat ni Soya ang kamay bilang tanda ng pagsang-ayon. Tensyonado at nakatutok, mabilis siyang lumipad pataas at dinala silang mas malapit. Nang nasa saklaw na sila, itinulak niya silang dalawa pasulong. Sumiksik sila diretso sa bibig ng dragon. Sa loob, si Harumi ay nakabitin sa hangin. Sumigaw si Miyu ng kanyang pangalan ng malakas. Niyakap niya si Harumi, at sa dahil sa yakap na yun, finalmente ay nagising si Harumi. Natatakot si Harumi at umiyak. Nang narinig ang kanyang sigaw, ngumiti si Miyu at inalo siya. Pagkatapos, tumulong si Jinko na dalhin silang dalawa ng ligtas. Nang makalapag sila, lahat ay nagmadaling tingnan ang kondisyon ni Harumi. Humarap si Ben-Ika kay Soya at humingi ng tawad, pagkatapos ay nagpasalamat sa kanya, ngunit proud na inihayag ni Jinko na kinuha niya ang mahika ni Harumi. Ngumiti si Miyu ng kalmado, na iniisip na wala na silang kailangang labanan. Kinabukasan, si Soya at si Sensei ay dumaranas ng mga side effect ng gamot. Sa opisina, hinarap ni Ben-Ika si Takashi tungkol sa kanyang tunay na intensyon, ngunit ang sagot niya, lamang siyang nagalit. Ibinigay niya muli ang kanyang sisidlan ng kapangyarihan at umalis. Matapos ang insidenteng yun, sina Yosuke at Tekizo ay nagpunta sa steak na magkasama. Dinamnam ng matanda ang kanyang karne, at saka ang isip niya ay bumalik sa 50 taon na nakalipas. Habang sila ng kanyang asawa ay naglalakad, may bumagsak mula sa langit at sumabog. Nang hamupa ang itim na usok, isang bata ang nahulog mula sa itaas. Ang batang iyon ay walang iba kundi ang hinaharap na si Takashi. Tinanggap ng matandang mag-asawa si Takashi at pinalaki siya. Sa silid-aralan, napansin ng guro na si Soya ay natutulog sa kanyang mesa. Mamaya, pumunta siya kasama si Nozomi sa silid ng Occult Research Club. Si Soya ay abala sa pag-aaral ng mga sinaunang tao. Makalipas ang ilang sandali, nagdala ang pangulo ng club ng maraming libro. Ginamit niya ang budget ng club para bilhin ang mga ito. Umupo sila at nagtutulungan sa pagbabasa.
Ang ilan sa mga libro ay tumatalakay pa sa mga kamakailang pagsabog at kakaibang phenomena. Bigla, dumaan si Nizuya para ibalik ang librong hiniram niya. Kasabay nito, kailangan niyang magpaalam sa club. Nang gabing yun, magkasama na namang umuwi sina Soya at Nozomi. Nagbigay siya ng malungkot na pahayag tungkol kay Nizuya. Samantala, ang isip ni Soya ay paulit-ulit na naiisip ang larawan ni Nizuya na nahulog noong nakaraang gabi. Parang may namatay sa loob ni Nizuya. Nang mapansin ni Nozomi na nagiging maingat si Soya, nahulaan niya na may itinatago ito. Nahulaan pa niya ng tama na may kinalaman ito sa malaking bagay. Tama si Nozomi at nagulat si Soya. Agad niyang sinubukang iwasan ang usapan at nagpaalam bago tumakbong pauwi. Natarante si Nozomi at humiyaw ng malakas para humingi ng tawad. Sinundan siya ng mabilis, pagkatapos ay niyakap si Soya at pareho silang tumilapon sa lupa. Ikinuho niya na natatakot siyang hindi siya pumasok sa paaralan ulit. Umupo si Soya at inamin na siya ay talagang isang alien. Pagkatapos balangkasin ang lahat, tumayo si Soya para umalis. Hinawakan ni Nozomi ang kanyang kamay, natatakot na hindi siya pupunta sa paaralan kinabukasan. Sa pakiramdam na walang magawa, tiniyak niyang tiyak na pupunta siya. Nang nasa labas na sila, nagpaalam si Nozomi kay Soya. Pinasalamatan niya siya sa pagiging nagprotekta sa barangay. Pagkalabas ni Nozomi, biglang lumitaw si Jinko sa likod niya. Kinabukasan, muling lumitaw ang isang Nebula Warrior, pero sa pagkakataong ito, kumuha ito ng napakabazar na anyo. Form. Tanging sina Yosuke at Tekizo ang naglalaban. Laminga ang matanda at tinanong kung balak ni Yosuke na umalis kasama si Bennika, ngunit tinanggihan ni Yosuke ang pagpayag na mag-isa si Tekizo sa laban. Naantig ang matanda at napaluha. Sa paaralan, lahat ay nakatutok sa balita. Sinunod ni Soya ang utos ni Jinko at naghanda para sa laban. Nandyan din sina Bennika at Hideo sa dalampasigan, nagmamasid sa malayo gamit ang salamin. Nagsama sina Harumi at Miu sa bahay, nanunood ng TV. Nasa pamilya si Nizuya, masusing nagmamasid. Mula sa kanilang mga kanin, umuusok ang mga butil ng bigas at umatake sa kanila. Nagtaka si Soya nang makita ang dalawang tao lang ang nag-aaway. Kinumpirma ng sensei na nawawala na ang bentahe ng mga tao. Plinano ng Silang faction na tapusin ang lahat dito at burahin ang sinumang tumutol. Naalala ni Soya ang imahe ni Nizuya at napagtanto na nakuha na siya ng Silang faction. Inutusan ni Kogen silang pumasok sa bagay. Agad na tumanggap si Tekizo ng utos at lumipad papasok. Sa loob, magagandang babae at marangyang handaan ang naghihintay sa kanya. Agad nang umiti si Tekizo at naakit na pumasok. Ipinaliwanag ni Jinko na yun ay mga Silang device. Binigyan nila ang mga tao ng malalambot na pangarap, ginawang realidad ang mga pagnanais at ambisyon ng tao. Kinuha nila ang gutom at pag-asa mula sa mga puso ng tao. Kapag nawala ang mga yon, basta na lang titigil ang mga tao sa pag-usad. Habang si Tekizo ay nalulunod sa pantasya, si Yosuke sa labas ay panapagalitan ng walang tigil. Paglipas ng ilang sandali, biglang nagising ang matanda at giniba ang ilusyon. Biglang lumitaw ang asawa ni Tekizo sa kanyang harapan. Sinubukan ni Aiko na pigilan siyang magpatuloy. Ipinilit niyang siya lang ang nanatili sa organisasyon na itinatag ni Takashi. Nalaman ni Tekizo na wala ng puso si Yosuke sa laban. Nagpasya siyang manatili sa tabi ni Takashi. Sa kaalaman na yun, mainit nang umiti si Aiko at nawala. Pagkatapos, winasak ni Tekizo ang mandirigma ng Nebula. Nang lumabas siya, nagulat siya nang makita ang ahas na naroon pa. Lumabas na ang nilalang ay talagang binubuo ng dalawang hiwalay na bahagi. Ang pangalawa ay bumilis at tinakbo diretso sa lungsod. Nagpupumilit silang dalawa na makasunod. Binuksan ng ahas ang kanyang mga panga at humugat patungo kina Bennika at Hideya. Sa kabutihang palad, nakamaskara na si Soya at nagmadaling pumasok upang tumulong. Nang makita ni Nozomi siya sa screen ng kanyang telepono, agad siyang nakilala. Gumamit si Soya ng cat dopang kahit alam niya ang mga resulta. Wala nang ibang opsyon, nagpasya siyang hindi na lang pumasok sa paaralan kinabukasan. Ipinakita ni Soya ang kanyang mga kuko at tumalon diretso sa ahas. Sinaksak niya ang katawan nito ng paulit-ulit. Mabilis itong sumabog sa bulak sa buong langit. Habang nagdiriwang ang lahat, biglang sumugod si Tekizo kay Soya. Ngumiti ang matandang lalaki at hinamon siya.
Nag-alinlangan si Tekizo at binawasan ang panganib ng kanyang espada. Tinanong ni Tekizo kung bakit pinoprotektahan ni Soya ang lungsod, pero ang talagang gusto ng matanda na malaman ay kung sino ang kaaway ni Soya at kanino siya nagtatrabaho. Idineklara ni Soya na siya mismo ang halimaw. Pagkatapos ay nagmadali siyang makipaglaban. Samantala, tinawag ni Kugane si Takashi sa bubong. Ipinahayag niya na nagtatrabaho siya para sa silang faction ng Nebula mula pa noon. Lumitaw din ang Generalissimo sa tabi niya. Buong handa na siya para sa laban. Gayunpaman, dalawang labanan ang naganap sa Earth ng sabay-sabay. Mabilis din na inactivate ni Takashi ang kanyang Phantom Armor upang harapin sila. Si Tekizo at Soya ay nagtakbuhan sa isa't isa. Pagkatapos ay sumabog ang armor ng matandang lalaki sa bulak sa langit. Nahulog si Tekizo nang walang malay, ngunit sa kabutihang palad, dumating si Yosuke at nahuli siya sa tamang oras. Ilang sandali ang lumipas, parehong kusang ibinigay ni Tekizo at Yosuke ang kanilang mga vessels ng kapangyarihan kay Soya, ngunit ang paghahanap ni Soya para sa paghihiganti ay hindi pa tapos. Sinundan siya ni Takashi, nagtatapo ng mga sphere ng enerhiya. Nang magulat si Generalissimo sa kanyang kapangyarihan, nais niyang tapusin ang lahat sa lalong madaling panahon. Tumanggap si Kugane ng utos at umulos ng isang makapangyarihang suntok. Si Takashi ay mapanlikha na itinanim ang isang bola ng enerhiya sa syudad. Siya ay nabahala at nagmadaling sirain ito, pagkatapos ay hinarap siya ng galit. Ipinaglaban niya na hindi ito kanilang planeta, kaya wala silang dahilan para ipakita rito ang awa. Binibigyang diin ni Kugane na nais lamang nilang isara ito, ngunit patuloy na pinindot ni Takashi ang kanyang atake. Hindi na rin nagtipid si Generalissimo at nakipaglaban ng diretsyo. Tinanong ni Takashi kung bakit ibinahagi ni Kugane ang impormasyon tungkol sa Nebula sa kanya. Ang orihinal na layunin ni Generalissimo ay katarungan. Nais nitong aminin ni Takashi ang pagkatalo. Nang marinig yon, lalo itong nagalit. Nagbanggaan ang dalawang panig ng napakalakas. Idineklara ni Kugane na bawiin nila ang kontrol sa planeta, ngunit iginiit ni Takashi na siya ang gagawa nito. Nangako siyang aalisin ang lahat ng puwersang militar mula sa mundong ito. Idineklara niya ang sarili bilang tagapangalaga ng katarungan. Isang napakalakas na alon ng kapangyarihan ang sumabog. Nawala ng kontrol si Kugane at bumagsak pababa. Nagliyab ang mga mata ni Generalissimo sa galit. Sinabi nitong itaas ng maingat ang kanyang kalasag, sapagkat personal na sasabak si Generalissimo sa laban. Ipinahid ni Takashi ang kanyang martilyo pasulong. Nahihirapan si Kugane na tanggapin ang palo, pero patuloy na lumalaki ang kanyang kapangyarihan. Ang mukha ni Kugane ay nagbago sa takot. Sa ibaba, ang mga mamamahayag ay nag-uulat tungkol sa kakaibang pangyayari. Mula sa kanyang posisyon, naramdaman ni Soya ang kapangyarihan ng dragon na umaabot mula sa itaas. Si Takashi ang pinakamakapangyarihang espiritual na nilalang sa lupa. Ang mga nebula na armas na lumitaw noon ay pawang mga anino lamang. Aking nalilito si Takashi ang Generalissimo. Ang mga espiritual na alon na kanyang inilalabas ay kapareho ng sa dragon. Ang mga obseso na ideya ni Takashi tungkol sa kapangyarihan at katarungan ay tila dragon din sa likas na katangian. Naghinala si Generalissimo na si Takashi ang inkarnasyon ng dragon. Sa kasalukuyang sandali, ang determinasyon ni Takashi sa pakikipaglaban ay nagliyab ng mas maliwanag. Walang tigil siyang umuusad na may atake pagkatapos ng atake. Si Kugane ay nagmadali sa buong bilis upang makatakas, ngunit sinundan siya ni Takashi na parang isang baliw. Gusto sanang sumugod ni Soya, ngunit iginiit ni Sensei na bumalik sila sa spaceship agad. Agad siyang pumayag at malapit na siyang umalis nang biglang lumapit si Tekizo at huminto sa kanya. Tinanong ng matanda kung nais bang makipaglaban ni Soya kay Takashi. Mabilis na kinumpirma ito ni Soya. Nagsimula si Tekizo na magbalik tanaw sa nakaraan ni Takashi. Pero matapos marinig ang lahat, idineklara ni Soya na siya'y mananakit pa rin sa lalaki. Nagtitiwala sa kanya, humiling si Tekizo kay Soya na kunin ang kapangyarihan ni Takashi. Nahulaan ng matanda na kung wala ito, babalik si Takashi sa dati niyang ugali. Humiling siya kay Soya na ipasa ang mensahe, na ang pagkakaroon ng lakas na tiisin ang kawalang katarungan ng mundong ito habang pinipiling mabuhay ay mas marangal kaysa sa paghahanap ng katarungan. Mukhang hindi gusto ni Soya ang mensahe, pero sumang-ayon pa rin siya. Pagkatapos ay umalis siya at bumilis pataas sa langit.
Dumating si Soya sa spaceship ng mabilis ayon sa plano. Naghihintay na roon si Jinko. Sinimulan niyang isali ng mga salita ni Sensei upang gabayan si Soya. Pagkatapos ay inadjust niya ang kanyang posisyon, tumalon si Jinko at tumayo sa likod niya. Nagpasya si Sensei na lalaban sila gamit ang pinagsamang lakas ng dalawa. Nang maayos na ang lahat, gusto nang sumugod ni Soya agad-agad, pero sinabi ni Sensei na manatili at maghintay na dumating sila. Nakatayo siya roon na nalilito. Pinilit ni Jinko na makinig lang siya kay Sensei. Sa itaas, abala pa rin sa kanilang ligaya ang dalawa. Dumating ang sandaling mapagpas siya, inutusan ng Generalissimo si Kogen na tapusin ito. Mabilis siyang lumingon at itinapon ng isang bagay sa isang sorpresa na atake. Sinundan ito ng malaking pagsabog. Sa sandaling itinapon niya ito, nawala si Takashi na parang walang bakas. Lumabas na gumamit si Kogen ng emergency escape device. Gusto ng Generalissimo na iwanan ang natitira para hawakan ni Soya. Sa kanyang lokasyon, biglang sumiklab ang isang maliwanag na liwanag. Si Takashi, na nananatiling nalilito, ay natagpuan ang kanyang sarili na nailipat doon ng walang babala. Habang siya ay nasa kalituhan, tinamaan siya ni Soya ng buong puwersa. Matapos ang isang sandali, pareho silang bumagsak sa isang bakanteng lugar. Si Takashi ay labis na galit na nawalan na ng kontrol. Ang kanyang mga mata ay nagliyab habang siya ay tumayo at nagbago sa dragon. Mula sa kanyang bibig, sumabog si Takashi ng napakalaking daluyong ng enerhiya. Agad na ginamit ni Soya ang kanyang martilyo at sinalpok ito direkta sa bibig ng dragon. Umakyat ang alikabok at usok, bumabalot sa hangin. Si Takashi ay walang kahit anong pinsala. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang habulan sa kalangitan. Naglabas siya ng isang sigaw at lumikha ng isang barrier sphere na nagpadapa kay Soya. Sa kalawakan, ang Ceiling Faction ay nagmamasid sa labanan. Nag-alala si Kogen kung talagang kayang talunin ang Takashi. Ang Generalissimo, na nasa kanyang tabi, ay tiwala na kaya nila. Sa sandaling yun, naglabas si Takashi ng napakalaking kapangyarihan. Inanunsyo niyang papatayin niya ang sinumang humadlang sa kanya. Agad na hinikayat ni Sensei si Soya na umatras. Pero matigas na tumanggi si Soya at nanatiling nakatayo. Nagbanggaan sila ng direkta. Nakahanap si Soya ng paraan upang i-redirect ang atake para hindi masunog ang lugar. Gusto niyang protektahan ang lungsod na ito mula kay Takashi, tulad ng ginawa ng kanyang kapatid noon. Habang papalapit ang laban sa katapusan, lalo pang tumaas ang tensyon. Matapos ang isang sandali, nawala ang lahat. Pero hindi pa tapos ang laban. Ipinagsalpok ni Soya si Takashi sa barkong pangkalawakan. Ang dragon armor ay nagkalat na parang bulak sa paligid niya. Pero nanatiling matatag si Takashi, tinanggihan ang sumusukong. Nahulog din si Soya at itinapon mula sa kanyang armor. Binago ni Takashi ang kanyang braso at tinamaan si Soya sa mukha. Pero pinaslang siya ni Soya sa pamamagitan ng pagbuka ng kanyang bakal na clog sa mukha ni Takashi. Isang napakalakas na alon ng enerhiya ang sumabog pataas sa langit. Nang sa wakas ay hamupa ang alikabok, nakahiga si Takashi sa barko. Ang mukha ni Soya ay basang-basa ng dugo. Nahihirapan siyang umupo at ipinaabot ang mensaheng pinagkatiwala sa kanya ni Takizo. Pagkarinig nito, pumikit si Takashi, bumalik sa mga lumang alaala, at tahimik na pumayag. Lumiko si Soya at idinahayag na siya ay nanalo. Ngunit walang tumugon si Takashi. Napatingin si Soya sa likod na may di paniniwala at napagtanto na si Takashi ay nawala na magpakailanman. Dahan-daang natunaw ang kanyang katawan sa hangin. Damaloy ang luha sa mukha ni Soya sa tanawin ng kanyang pagpanaw. Sa wakas, tapos na ang lahat. Kinabukasan ng umaga, nagising si Jinko ng maaga at pumunta sa pamilihan para bumili ng mga sangkap. Binuksan niya ang pinto, pumasok, at nagtanong tungkol sa kalagayan ni Sensei. Wala pang nagising si Soya mula sa labanan. Nagtatakbo siya sa isang panaginip tungkol sa planeta kung saan nakatira si Jinko. Matapos tumakas sa isang ligtas na lugar, lumikha siya ng isang kalasag para protektahan ang lahat. Mabilis silang hinabol ng mga seryosong sundalo at madaling winasak ang kalasag ni Jinko. Nang magmukhang delikado ang sitwasyon, lumabas sina Kigurumian at Sensei. Tinulungan sila ni Sensei at pinahina ang loob ng mga sundalo. Ipinakilala ni Kigurumian ang sarili bilang may kaugnayan sa nebula. Pagkatapos ay sinabi niyang nais niyang umalis upang iligtas ang planeta ng Sirius.
Nakita yon, nagmadali si Jinko sa kanya, gustong makasama si Kigurumian. Handang sumama sa nebula kasama siya. Sabay silang mabilis na pumunta sa planetang Sirius. Sa puntong yon, nakipag-ugnayan si Kigurumian kay General Izumo upang kumpirmahin kung inaatake ng dragon ang planetang yon. Nagulat na makita niyang nais nitong makialam. Idineklara ni Kigurumian na ililigtas niya ang parehong planeta at dragon. Sinubukan ng General Izumo na kumbinsihin siya na tadhana nila yon, ngunit wala siyang intensyong sumuko. Nang pumasok sila sa planeta, humawak si Jinko sa kanyang ulo sa sakit. Sinabi niya sa kanya na alagaan ang kanyang isipan. Nagtagumpay silang makalapit sa dragon. Sinusunog nito ang buong planeta at ang mga tao nito. Agad nilang nailigtas ang isang nakaligtas at ang taong yun ay si Soya. Pagkatapos noon, pumunta sila para hanapin ang dragon. Biglang napansin ni Kigurumian na ang Sirius Fleet ay nakaubos ng apoy sa dragon. Ang mga missile na tumama dito ay mabilis na nabasag. Naharap ni Kigurumian ang dragon tungkol sa mga pagkilos nito. Ang layunin ng dragon ay makamit ang katarungan. Nararamdaman nito ang taong kanilang nailigtas at humiling na ibigay ang batang yun. Tumanggi si Kigurumian at gustong siya mismo ang mag-alaga sa bata. Gagamitin niya si Soya para patunayan na mali ang dragon. Hayagang kinundina ni Kigurumian ang kalupitan nito. Ngunit hindi pa rin makilala ng dragon ang sarili nitong pagkakamali. Bigla na lang dumating si General Izumo at inannounce na ang dragon ay aresto, dahil ang pagsira sa isang planeta ay isang malaking krimen. Nang marinig ito, nagalit ang dragon ng walang kontrol. Naglabas ito ng napakalaking alon ng enerhiya na yumanig sa mismong himpapawid. Kinailangan ni General Izumo na utusan ang lahat na supalan ng kamalayan ng dragon. Lahat ay nagsimulang sumabog ng hindi inaasahan. Matapos ang lahat, nag-alala si Kigurumian sa kung ano ang mangyayari sa dragon. Idineklara ni General Izumo na ito ang unang bibitayin. Pero gusto pa ring makahanap ni Kigurumian ng paraan para baguhin ang isip ng dragon. Sinimulan niyang sisihin ang sarili sa kanyang pagkabigo na iligtas ang mga tao ng Sirius. Nagsalita si Jinko para aliwin siya, binigyang diin na nailigtas ni Kigurumian ang dalawa, siya at si Soya. Nang bumalik sa realidad, sa wakas ay nagising si Soya. Lumabas siya upang kumain ng almusal na inihanda para sa kanya. Kahit naisip pa ni Jinko na ihandog sa kanya ang isang lunchbox para dalhin sa paaralan. Medyo nadismaya siya na walang karne. Ipinaliwanag ni Jinko na sa kanilang planeta, hindi talaga sila kumakain ng karne. Nagbihis si Soya ng kanyang school bag at umalis. Bago umalis ng bahay, tumingin siya kay Sensei, na natatakpan ng benda, at sinabi na huwag masyadong magpupursige. Nang binuksan ni Soya ang pinto ng silid-aralan, labis na natuwa si Nozomi nang makita siya. Napansin niyang parang mas kaunti ang estudyante sa klase kumpara dati. Agad niyang ipinaliwanag na maraming estudyante ang lumipat pagkatapos ng lahat ng nangyari. Nagpasalamat si Soya na nanatili si Nozomi. Makalipas ang kaunti, umakyat siya sa bubong at humiga habang tumitig sa langit. Biglaang nagpakita si Kugen na nakasuot ng uniforme ng paaralan at bamulong sa kanya. Habang si Soya ay nakatulala pa, hindi nakilala kung sino siya, pinaalalahanan siya ni Kugen na kailangan niyang ilabas siya pagkatapos ng klase. Ginamit ni Kugen ang kanyang hypnosis para isipin niyang kakalipat lang niya sa kanyang klase nung araw na yon. Nakapagulat, mabilis siyang humingi ng tawad sa kanya. Masaya, hinawakan ni Kugen ang kanyang braso at hinayla siya, tinatanong tungkol sa gymnasium. Sa mismong sandaling yon, bumukas si Nozomi ng pinto ng rooftop at pumasok. Nakita niya silang dalawa na naghawak kamay. Nagtigil siya sa kanyang kinalalagyan. Nag-atubiling tinanong ni Nozomi kung sino si Kugen. Mabilis na sinubukan ni Kugen na gamitin ang kanyang hypnosis kay Nozomi, pero wala itong naging epekto. Matigas na sinabi ni Nozomi na walang bagong estudyanteng inilipat. Nagsimula siyang magduda na si Kugen ay hindi talaga estudyante sa kanilang paaralan. Nang marinig yun, pareho silang nagulat. Nabigla si Kugen na hindi nagtagumpay ang kanyang teknik, kaya't mabilis siyang sumubok na baguhin ang paksa. Sinabi ni Kugen ang paalam kay Soya at umalis. Lumapit si Nozomi at tinanong kung si Kugen ang tipo ng dalagang gusto ni Soya. Inamin niyang medyo cute siya. Nagalit, drag ni Nozomi si Soya papunta sa club room, pero hindi siya makapag-focus sa pagbabasa. Nang gabing yun, sa daan pauwi, tinanong ni Nozomi si Soya kung kumusta siya,
pero mukhang malumbay siya at hindi tumugon. Mabilis na umunat si Nozomi. Tahimik siyang naglakad papunta sa parke, kung saan biglang sumulpot si Kigurumian. Pero explained ng taong yun na hindi siya talagang Kigurumian. Ipinakilala niya ang sarili bilang isa mula sa langit. Wala siyang tiyak na pisikal na anyo. Galit na galit si Soya, pero kahit ano ang kaya ni Soya, kaya rin ang nilalang na ito. Pagkatapos ay umalis ang Pigira at sinabi na makikipag-usap sila sa ibang pagkakataon. Bigla, nagpakita si Kogane kasama ang dalawa pang tao. Gusto niyang hipnotisin si Soya muli, ngunit dumating si Jinko sa tamang oras at tinakpan ang kanyang mga mata. Napagpasyahan na ni Ben Ika at Yosuke na sumali sa Silang Faction. Dumating sila dito upang ideklara ang gyera sa Peace Faction. Nais nilang makahanap ng mas magandang kinabukasan para sa lupa. Pagkatapos, biglang nawala ang tatlo. Biglang umalis si Soya at idineklara na ayaw na niyang makipaglaban. Sa construction site kung saan nagtatrabaho si Hideo, biglang lumitaw si Ben Ika mula sa likuran at tinanggihan kung kamusta siya. Gusto niyang alamin ang posibilidad ng muling pagtatayo ng Grand Paladin. Bin-highlight ni Hideo na tila halos imposibleng mangyari. Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol sa kondisyon ni Takashi. Noong huling pagkikita nila sa headquarters ng pulis, may dalang 2 stick si Takashi. Ikinwento ni Hideo na naipasa na ang kanyang power vessel sa laboratorio. Gayunpaman, 2 araw na ang nakalipas, ninakaw ito ni Jinko. Kumpirmado rin ni Hideo na sasali siya sa Silang Faction. Umalis si Ben Ika na may ilang mga palem na salita bago mabilis na umalis. Sa silid-aralan, masigasig na inanyayahan ni Nozomi si Soya na pumunta sa isang lugar. Gusto niyang bisitahin ang Occult Research Club, pero tumanggi siya. Sa halip, nais ni Nozomi na dalhin si Soya sa aquarium. Nang dumating sila, labis siyang nadismaya nang malaman niyang sarado ito. Kaya nagmungkahi si Nozomi na maglakad-lakad na lang sila. Tumigil sila upang makipag-chat sa isang tulay. Nagpalipas ng araw ang dalawa na naglilibot sa iba't ibang lugar. Si Kogane ay lihim na sumusunod sa kanila at nabibwisit habang pinapanood ang tila date. Nakakita si Ben Ika ng ideya ng patspayang sa mga tao na hindi kanais-nais. Nang hindi na ito makatiis, nais ni Kogane na makisali. Nawala siya agad. Biglang sumulpot sina Generalissimo at Yosuke mula sa likod. Sinabi nila kay Ben Ika na huwag mag-alala kay Kogane, sinabing ganyan na siya simula nang maging sekretarya siya ni Takashi. Gusto ni Generalissimo na malaman kung bakit sumali si Ben Ika sa Silang Faction. Tumingin siya sa ibang direksyon at iginiit na para sa kapakanan ng daigdig, pero mas interesado si Generalissimo sa kanyang personal na dahilan. Pagkatapos, pinindot niya ang kanyang daliri nang may kapasyahan. Ang paligid ay nagbago at naging mineral na paliguan. Nagbihis sila at nagtampisaw sa tubig. Si Ben Ika ay nagsimulang ikwento ang kanyang kwento. Siya ay dati ng pulis. Sumali siya sa puwersa dahil gusto niyang sundan ang yapak ng isang tao, ngunit ang detective na yun ay napatay sa tungkulin habang naghuhuli ng isang kriminal. Siya ay tinamaan ng bala at namatay dahil sa pagdudugo habang papunta sa ospital. Nang mahuli ang batang kriminal, nagmayabang siya na ang pagkakaroon ng baril ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay hindi matitinag. Si Ben Ika ay dating naniniwala na magiging maayos ang lahat kung siya ay may kapangyarihang sasakyan, ngunit nang magbago si Harumi at maging dragon at mawala ng kontrol, siya ay natakot na ang parehong maaaring mangyari sa kanya, kaya't ibinalik ni Ben Ika ang kanyang power vessel at umalis. Pinaalalahanan siya ng Generalissimo na sa sandaling magising, hindi maaaring itapon ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, nais ni Ben Ika na maikulong ang kanyang kapangyarihan. Nagpasya ang Generalissimo na bigyan siya ng silang device. Habang naglalakad silang dalawa, biglang bumagsak si Kogane mula sa isang puno. Malinaw na galit pa rin sa kanya si Soya, na naaalala na siya ay kabilang sa Silang Faction. Pero mabilis niyang ginamit ang kanyang hypnosis sa kanya. Agad na nagbago ang kanyang saloobin, na ikinagulat ni Nozomi. Kogane naalala na hindi nagtagumpay ang hypnosis kay Nozomi. Agad na sinubukan ni Nozomi na hilahin si Soya, pero hinawakan ni Kogane ang kanyang braso at gustong sumama. Dumampi ang kanyang dibdib sa braso ni Soya, na nagdulot sa kanya na tuluyang mag-freeze. Pagkatapos ay itinulak ni Soya si Kogane at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Nozomi. Sa kabilang panig, kumilos na si Ben Ika. Ang Generalissimo ay nanunood mula sa ibang dimensyon.
Desidido si Ben Ika na pabagsakin ang mandirigma ng Nebula. Samantala, ang asal ni Soya ay ganap na nagbago. Nararamdaman niyang pinapanood siya ni na Sensei at Jinko. Lumabas ang dalawa sa likod ni Soya. Nang mga sandaling yun, tahasang binanggit ni Kogen muli ang paksa ng digmaan. Patuloy siyang nagtangkang kumbinsihin siya tungkol dito. Nagtataka si Jinko sa desisyon ni Soya. Ramdam niya na tapos na ang kanyang paghihiganti. Ngayon, talagang pagod na pagod si Soya. Umiyak siya dahil nawala na ang lahat ng pamilyar sa kanya. Naghihintay pa rin si Ben Ika sa mandirigma ng Nebula. Biglang humarap si Nozomi kay Soya at humiling na umalis si Kogen. Iginiit niya na pinrotektahan ni Soya ang lungsod na ito, at ngayon nais ni Nozomi na lumaban at protektahan siya. Kinuha niya ang kamay nito, nais tulungan siyang makatakas nang hindi kailangang makipaglaban. Biglang lumitaw si Hidia, nagulat sa magkay-disguise ni Kogen. Masigasig niyang binalaan ang lahat na ang Silang faction at isang mandirigma ng Nebula ay papalapit na. Matigas na idineklara ni Nozomi na hindi na makikipaglaban si Soya. Lumapit si Hidia at direktang tinanong si Soya kung bakit siya tumigil. Sabi ni Soya ng tuwiran na wala na itong halaga. Nang marinig yun, hindi siya sinisi ni Hidia. Nagpasya siyang siya na lang ang hahawak sa mga bagay-bagay. Si Ben Ika ay handa na para sa silang sa ibaba. Lumapit si Hidia sa pampang. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at nag-focus ng buong lakas. Matagumpay na tinawag ni Hidia ang Mega God ng espiritual na armor. Si Ben Ika ay sumugod at hinarap si Hidia ng direkta. Sa bahay, pinapanood ni Namyu at Harumi ang labanan sa TV. Nanatiling nakaupo si Soya, nagpasya na tanging magmasid. Kinatigan ng sensei na hindi pa sila nakaka-recover ng sapat para lumaban muli. Muli na namang lumitaw ang nilalang mula sa langit. Ang kanyang mga salita ay nagpasiklab ng galit ni Soya. Ang buong lupa ay nanginginig ng mabangis. Ipinaliwanag ng celestial na nilalang na kapag nagalit si Soya, ang kanyang espiritual na enerhiya ay umiikot. Walang kontrol. Ramdam din ni Jinko ang presensya ng makalangit na nilalang sa malapit. Sa itaas, patuloy ang labanan. Sa huli, nagwagi si Hidia. Sa kabutihang palad, nahuli ni Yosuke si Ben Ika habang siya ay nahuhulog mula sa langit. Maayos na naharap ni Hidia ang nebula na sandata. Inanunsyo ng makalangit na nilalang na ang dragon ay buhay pa. Gusto niyang si Soya ang humarap dito. Pero naniniwala si Soya na huli na para dito. Sa sandaling yun, si Ben Ika ay may panaginip sa ospital. Sa panaginip, ang detective mula sa nakaraan ay buhay pa, at si Yosuke ang kanyang nakababatang kapatid. Sa totoo lang, nakahiga siya sa isang kama ng ospital. Ipinaliwanag ni Kogen ang kasalukuyang kalagayan ni Ben Ika. Nawasak ang kanyang armor at nahuli siya sa pagsabog ng silang device. Kaya naman si Ben Ika ngayon ay nawala sa isang magandang panaginip. Kapag siya ay nagising, mararamdaman niyang payapa, tulad ng iba. Malungkot na ipinahayag ni Yosuke na ipagpatuloy niya ang laban hanggang magising muli si Ben Ika. Nararamdaman niyang wala ng kahulugan ang kanyang buhay nang wala siya. Nang gabing yun, kapag umuwi si Soya, patuloy siyang nag-iisip tungkol sa sinabi ng makalangit na nilalang. Nagsimula nang pumasok ang madidilim na isip sa kanyang isipan. Sa labas, nag-uusap sina Sensei at Jinko tungkol sa sitwasyon. Ramdam din niya ang pressure na bumabagsak sa kanya. Pinanatili ni Sensei na magiging maayos si Soya. Bigla, tumunog ang doorbell. Lumitaw si Mizomi na may maliwanag na ngiti. Naguluhan si Jinko na hindi umalis ang kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni Mizomi na dahil mga guro ang kanyang mga magulang sa paaralan. Sa bahay ni Takezo, may dalawang tao na dumating. Sinubukan nilang i-interrogate ang matanda tungkol sa kinaroroonan ni Takashi, pero iginiit ni Takezo na wala siyang alam. Biglang naglabas ang babae ng kahon ng espesyal na itim na baka. Ayos na yun para mapasa kanya. Kinabukasan, biglang nainitan si Ben Ika habang nakahiga sa kama. Nandoon pa rin si Yosuke na nagbabantay sa kanya. Lumiko siya at batiin siyang magandang umaga. Pagkatapos, naglakad si Yosuke palabas, handang selyuhan ang buong mundo. Biglang inanunsyo ng Generalissimo na ibibigay ang huling kagamitan para sa pagselyo. Sa bahay ni Soya, nakaupo si Mizomi sa labas ng kanyang pintuan at tinawag siya. Sinabi niyang palagi siyang magiging kaibigan niya. Sobrang taas, naglalaban si Hideo at Yosuke. Tila napakalakas ng kapangyarihan ni Yosuke. Mabilis na nag-uusap ang balita tungkol sa laban.
Matapos ang mahabang panahon, handa na si Mizomi na umalis. Bigla, binuksan ni Soya ang kanyang pinto at lumabas. Nakita niya ang balita at nabahala nang malaman na lumitaw ang sealing device. Nagulat si Kogen sa kung gaano kalakas si Yosuke. Si Hideo ay tinamaan at nalipad ng malayo. Bigla, mula sa malayo, lumipad sina Miu at Harumi. Gusto nilang sumali sa laban kasama siya. Pero simpleng itinaas ni Yosuke ang kanyang kamay at pinalipad silang dalawa. Handang-handa na siya na simulan ang kanyang sealing process. Mabilis na itinaas ni Yosuke ang kanyang mga braso. Ang mga braso niyang yun ay umabot at umikot sa buong mundo. Niya iniyakap ang buong daigdig sa loob niya. Lahat ay naging mapatla, walang buhay na itim at puti. Nawala ang tunog sa mundo. Ang oras at espasyo ay tila naging freeze. Sa puntong yun, nais ni Yosuke na ipagsara rin ang kanyang sarili. Sa kasamaang palad, ang pangkat ng kapayapaan ay naipagsara rin. Pero kakaiba, si Soya ay walang epekto. Ang makalangit na nilalang ay lumitaw sa kanyang tabi sa sandaling yun. Bumuhos ang mga lumang alaala. Then nagpa siya si Soya na makiusap sa makalangit na nilalang, hinihiling na iligtas ang lahat. Reminded si Soya ng pangako na siya ay tatalo sa dragon. Nang walang kahit anong pag-aalinlangan, tumango si Soya ng pagsang-ayon. Makalipas ang ilang sandali, siya ay nakapagbihis at handa na. Naglagay ang makalangit na nilalang ng kamay sa likod ni Soya at pinataas siya sa napakalaking sukat. Ngayon ang kanyang tinig ay kayang umabot sa mga pangarap ng lahat na nasil. Pagkatapos huminga ng malalim, nagsimula si Soya na magsalita. Ibinuhos niya ang bawat patak ng sinseridad upang gisingin ang lahat. Sa dulo, humiling siya sa lahat na itaas ang kanilang mga kamay kung gusto nilang bumalik sa realidad. Ang mga braso ng iba't ibang uri ay sabay-sabay na umangat sa hangin. Si Soya ay napahikbi sa emosyon at umaagos ang luha sa kanyang mukha. Unti-unting bumalik ang kulay sa mundo. Lahat ay narinig ang boses ni Soya. Nang makita silang bumalik, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Mabilis siyang bumati sa lahat at humingi ng tawad. Matibay niyang hiniling ang tulong ni Sensei. Agad na tumalikod si Sensei, handang tumulong kay Soya. Muli nang nagkakasama ang mga tao sa buong mundo. Si Miu, Hidia, at Haomi ay mabilis na bumalik ang kanilang diwa sa laban. Sabay-sabay silang sumugod at itinulak si Yosuke pabalik. Mabilis siyang umaksyon at pinigilan sila. Determinado si Yosuke na talunin sila muli. Ipinalo niya ang kanyang kamao sa kanila habang sila ay nanginginig sa takot. Pero sa sandaling yun, dumating si Soya at hinadlangan ang suntok. Ang Generalissimo ay galit nang makita na ang sensei ay muling nabuhay. Pero nang mapansin ang wagang ng buntot nito na walang tigil, inisip ni Kogen na ang Generalissimo ay talagang masaya. Lumabas si Benika at malakas na tinawag si Yosuke. Ipinahayag ni Soya na tatalunin niya siya. Naguguluhan si Hidia kung bakit gustong makipaglaban ulit ni Soya. Sinabi ni Soya na gusto niyang protektahan ang mga taong itinuturing na niyang kaibigan. Tinanggal niya ang kanyang maskara at formal na inihayag ang kanyang pagkatao. Pagkatapos, bumalik si Soya at tinanggap ang deklarasyon ng digmaan. Biglang sumulpot ang spaceship, makikipaglaban sina Jinko at Soya ng magkasama. Bumalik siya sa kanyang napakalaking anyo. Si Yosuke ay tuluyan ng nawalan ng kontrol at ngayon ay gusto na lang aiselyo ang daigdig. Pinagsama ng tatlo ang kanilang lakas at ginamit ang martilyo para durugin ang baluti ni Yosuke. Ito ay natunaw sa bulak sa langit. Siya ay bumagsak pababa, pero nahuli siya ni Benika sa tamang oras. Siya ang humingi ng tawad sa kanya. Tumuro si Soya pataas at hamon si Generalissimo na tapusin ang lahat sa wakas. Mabilis na pinindot ni Kogen ang screen, nagdala ng holographic na imahe ni Generalissimo. Ipadala nito kay Sensei ang mga coordinate para makipaglaban sila doon sa loob ng isang linggo. Nagpadala rin si Kogen ng lokasyon sa lahat sakaling gusto nilang dumaan at manood. Sa mga sandaling yon, nagbago rin si Nozuya at humarap. Tuwa si Soya nang makita siyang bumalik. Umalis si Generalissimo, nangangakong makikita silang muli sa lalong madaling panahon. Isang linggo ang lumipas, nagtipon-tipon sila sa karagatang Pasipiko. Dumating din ang ibang anim para manood ng laban. Bagamat ipinadala ni Yosuke ang address, hindi dumating si Tekizo. Maayos na nakipag-usap si Generalissimo kay Sensei. Ipinakita nito ang natitirang miniature sealing device na nasa kanilang pagmamay-ari. Ipinahayag nito na kung mananalo si Sensei, ang device ay wawasakin.
Pero kung mananalo si Generalissimo, ang kalooban ni Sensei ay masasaktan. Agad na tinanggap ni Sensei ang mga kondisyon. Naging armadong pareho ang dalawang panig. Dumiritso silang nag-atrasan sa isa't isa. Halos pantay ang kanilang lakas. Binalaan ni Generalissimo si Soya na hindi lahat ay maaaring lutisin sa puwersa, ngunit tiningnan ni Soya si Generalissimo bilang isang tao na resorting din sa karahasan. Nagmadali siyang umatake, ngunit itinapon siya ni Kogen. Sa bahay, sinusubaybayan ni Nozomi ang laban sa isang aparato. Ang tanging magagawa niya ay tahimik na manalangin at sumuporta kay Soya. Pagkatapos, nagdesisyon siyang gumamit ng dopang. Ayaw mahuli ni Kogen at mabilis din itong gamaya. Parehong panig ay nagbago ng anyo at nagbanggaan gamit ang kanilang mga pangil. Ang laban ay tumindi sa bawat sandali. Sa hindi nagtagal, iniwan na nila ang atmosfera ng Earth. Sa puntong ito, parehong nag-aapoy ang pagnanasa na manalo ang Generalissimo at Sensei. Naglabas si Kogen ng isang tiyak na atake. Blinok ito ni Soya gamit ang kanyang martilyo. Nagbigay ng argumento ang Generalissimo na hindi magiging ayon sa inaasahan ni Sensei ang universo, kaya't ginawa lamang nito ang dapat gawin. Ngunit nanatiling matatag si Sensei sa kanyang paniniwala. Naniniwala itong ang nebula ang nasa gulang at ang mga tao ng Earth ay mga bata. Nang naligaw sila, kailangan ni Nebula na tanggapin ang responsibilidad. Si Soya, na pinapagalaw ng galit, biglang nag-punch. Isang malakas na pagsabog ang sumabog sa kalawakan. Pareho silang bumagsak sa kamay ng spaceship, mukhang sugatan at pagod. Si Bennica sa sandaling yun ay nahahati pa rin kung aling panig siya talaga nabibilang. Kinuha ni Yosuke ang kanyang kamay, ramdam ang parehong pakiramdam. Sa bahay, naniwala si Nozomi na makakabawi si Soya, at katulad ng iniisip niya, nahirapan siyang tumayo na may matinding determinasyon. Ngunit niyang hinamon ang Sealing Faction. Mula sa baybayin, naka-armor na si Tak-Eizo at lumilipad papunta sa kanila. Sa kanilang panig, inutusan ni Jinko ang spaceship na lunukin sila. Pagkalipas nito, lumaki ang parehong panig. Naramdaman ni Hidia ang panganib at pinabilis ang lahat na bumalik. Agad ding umatras sina Yosuke at Bennica. Mabilis na sinuot ng anim sa kanila ang kanilang armor at lumipad sa langit. Matapos magpalitan ng mga palo, nasugatan ang isang kamay ni Soya, pero hindi siya tumigil at inilunsad ang susunod na atake. Nahuli si Kogen sa hindi inaasahang pagkakataon at hindi siya nakasagot sa tamang oras, at nasugatan din ang bahagi ng kanyang braso. Sa ngayon, ang parehong panig ay pantay-pantay, pero naramdaman ni Bennica na ang bahagi ng kapayapaan ay nawawala ng balanse, sinasamantala ang pagkakataon. Nagpatuloy ang atake ni Kogen. Si Soya ay nagmadali upang umiwas sa suntok. Ang faction ng Kisame ay nagpatuloy ng mabilis hanggat maaari. Bigla, isang pamilyar na boses ang umabot at huminto sa kanila. Agad na nakilala ng lahat kung kanino galing ang boses na yun. Nang lumingon si Kogen, nakita niya si Tak-Eizo na bumabagtas sa tubig patungo sa kanila. Ang kanyang bilis sa sandaling yun ay talagang nakakabighani. Tinawag ni Tak-Eizo ang isang napakalaking espada. Idineklara niya na ito na ang magiging huli niyang atake. Ibinuhos ni Tak-Eizo ang buong katawan at kaluluwa niya sa isang pang-atake na ito. Itinataguyod ito para sa kanyang anak na si Takashi. Noong ibinaba ni Tak-Eizo ang kanyang espada, naputol ang estratehikong sandata ng Sealing Faction sa isang iglap. Parehong nanlumo sina Kogen at Generalissimo. Sa kabilang panig, dahan-daang nahulog si Tak-Eizo patungo sa kalaliman sa ibaba. Nabigla si Soya at pinaalala sa kanya na siya ang pumatay sa anak ng matanda. Alam na ni Tak-Eizo yun mula pa noon. Buti na lang at mabilis na dumating si Nizuyo at nahuli siya sa tamang oras. Tinanong niya nang may pag-aalala ang tungkol sa kondisyon ng matanda. Sinabi ni Sensei kay Soya na gumawa ng butas at sumisid sa loob. Nawala ng ibang opsyon ang Generalissimo at inutusan si Kogen na umiwas, pero nakapagbigay si Soya ng suntok sa kanilang baluti sa tamang oras. Agad na nagkaroon ng butas dito. Sa pagkuha ng pagkakataon, nakatakas sila mula sa higanteng baluti at sumisid sa butas. Ngayon, kailangan ng makipaglaban ng parehong panig sa loob ng baluti ni Generalissimo. Ang mas maliit na baluti sa parehong panig ay nagwawasak din matapos ang kanilang salpukan. Hinawakan ni Soya si Kogen, lumilikha ng butas para kay Sensei na harapin ang Generalissimo ng direkta.
Ang Generalissimo ay tapat na nagsalita tungkol sa kung ano ang talagang gusto nito. Si Jinko, na labis na nagpapasalamat, ay kinilala ang kanyang katapatan. Sa huli, ang Sealing faction ay umami ng pagkatalo. Sa bahay, si Nozomi ay labis na proud kay Soya. Sa labas, si Takezo ay nawala ng malay at daladala na sa likod ni Nizuyo. Habang lahat ay nag-aalala, napansin ni Hidia na ang matanda ay tulog lang. Nang gisingin nila si Takezo, lahat ay sobrang masaya. Sa puntong yun, humiling si Soya sa lahat na makinig sa kanya. Nais niya ng kanilang tulong para talunin ang dragon. Generalissimo ay nagulat nang malaman na buhay pa ito. Wala itong kakayahang maramdaman ang pag-iral ng dragon. Si Kugen ay patuloy na nag-iisip tungkol sa presensya ng makalangit na nilalang. Si Sensei at Jinko ay patuloy na nag-aalala tungkol sa pag-aayos ng spaceship. Ang makalangit na nilalang ay nagpasalamat ng labis kay Soya. Unti-unting nakabawi ang mundo mula sa pagsubok. 5 taon matapos yon, sa Nebula, lahat ay pinag-uusapan ang tungkol sa dragon. Nakakuha sila ng ulat na ang antas ng kamalayan nito ay patuloy na tumataas. Inicross ni Generalissimo ang kanyang mga braso at nagtanong kung gaano na lamang ang natitirang oras bago ang dragon. Ganap na nagising, kaunti na lang ang natitirang linggo. Lahat ay nagpanik sa balita. Sa lupa, ang mga tao ay bumalik upang manirahan sa lungsod muli. Isang mamamahayag ang nag-interview sa mga residente tungkol sa kanilang sitwasyon. Nagkaroon sila ng debate tungkol sa alien na paksa na nabanggit noon. Wala pa silang nakukuhang conclusion. Si Hiroko, na ngayon ay isang trabahador, ay nanunood din ng balita. Sa kanyang bahay, kailangang hanapin ni Soya si Nozomi. Pagkatapos noon, pupunta sila sa lugar kung saan sila nagkasundong makipagkita kay Jinko at Sensei. Paglabas niya, pumikit siya at ginamit ang telepatiya. Pagkatapos ng isang sandali, mabilis na naramdaman ni Soya ang lokasyon ni Nozomi. Ngayon, isa na rin siyang telepathic member ng Nebula. Sabay silang umalis. Tinanong ni Soya kung kamusta ang kanyang pagsasanay sa telepatiya. Nakita niyang medyo natatakot si Nozomi, kaya't lumingon siya sa kanya at nangako na hindi niya papayagan na masaktan ang sinuman. Bigla, may lumitaw na makalangit na nilalang sa likod ni Soya. Dumating siya para ipaalam sa kanila ang panganib ng dragon. Ang itsura ni Soya ay nag-itim sa pag-aalala. Hinawakan ni Nozomi ang kamay niya at tiniyak na magiging maayos ang lahat. Malinaw ang kanyang tiwala sa kanya. Nakaramdam ang langit na nilalang na kayang tingnan ni Nozomi si Soya ng diretso. Pagkatapos ay sabay-sabay silang nakarating sa opisina. Nandoon na si Ben Iko na nakatayo na may nakadiin na mga braso, naghihintay sa kanila. Naglaan siya ng training room para kay Nozomi. Pagkatapos niyan, mabilis na umalis ang dalawang babae. Dumating si Hidia at batiin si Soya. Sabay silang pumunta sa meeting room. Naghihintay na doon sina Miyu at Harumi. Nang makita ni Soya sila, nagpanik siya. Lumitaw na lahat sila ay nag-aral sa parehong universidad, at pinilit siya ng dalawang babae na sumali sa judo club. Binugbog siya ng husto ng mga ito. Tinawag muli siya ng dalawang babae para asarin siya, habang nakita nilang tinawag ni Kugen si Soya sa kanyang tabi. Huminga siya ng maluwag, nagpapasalamat na nailigtas. Sa kanyang daan, nakasalubong ni Soya si Nozuya na abala sa pangliligaw sa isang babae. Agad siyang tinawag ni Jinko upang tumayo sa posisyon. Nang nandyan na ang lahat, opisyal nang nagsimula ang pagpupulong. Ipinakita ni Kugen ang isang larawan ng dragon sa screen. Nagbigay siya ng briefing tungkol dito. Salamat sa pagsisikap ng makalangit na nilalang, nakuha nila ang kasalukuyang anyo ng dragon. Nawalan na ng alaala ang dragon ng kanyang orihinal na anyo at pinagmulan. Kailangan nilang harapin ang dragon upang matulungan itong makabalik sa kinaroroonan nito. Humiling si Nebula ng kooperasyon mula sa daigdig. Sama-sama, pag-iisa ng puwersa nila upang talunin ang dragon. Magbibigay si Nebula ng telepathic na suporta. Ipinaabot ni Kugen ang datos sa lahat. Nais ni Hidia na mas maigi niyang maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon. Pinaalala ni Soya sa lahat na magtuon sa gawaing dapat gawin. Sa sementeryo, nag-aapoy si Yosuke ng insenso para kay Takezo. Labis na naantig ang isang monghe sa debosyon ni Yosuke. Lumapit siya at nagsalita tungkol sa mahirap na buhay ni Takezo. Ipinahayag din niya na si Takezo ay isang mahusay na mandirigma. Ngunit ang dahilan ng kanyang kamatayan ay medyo kakaiba.
Namatay si Takezo dahil nalunok ang matcha. Sa langit, naiinis ang matanda na pinag-uusapan siya ng ganon. Matapos magbayad ng respeto, umalis si Yosuke papuntang opisina. Nakaupo na sina Hidia at Bennika sa loob. Pumasok si Yosuke at nagtanong tungkol sa pulong. Mabilis na ipinaliwanag ni Hidia sa kanya ang bagong misyon. Kailangan nilang harapin ang isang halimaw na 8,000 metro ang haba. Nang gabing yun, umakyat sina Soya at Jinko sa bubong. Nag-aalala siya tungkol sa darating na laban. Tahimik na sinubukan ni Jinko na pasiglahin siya. Humarap si Soya at humingi ng tawad sa kanya para sa ginawa ng kanyang bayan kay Real. Hindi niya maunawaan kung bakit hindi siya kinhate ni Jinko. Kinatigan niya na ang kanyang bayan ay ililigtas at patatawarin ng lahat. Ipinagmamalaki rin ni Jinko na kasama siya sa kanyang pamilya. Inanyayahan ni Jinko si Soya na bisitahin ang kanyang planeta balang araw. Si Soya ay napahiga, labis na naaapektuhan, kaya nagsimula ang operasyon ng labanan sa kaitaasan. Dahan-daang nagising ang dragon, binuksan ang mga mata nito, at bumangon. Nais nitong malaman kung ano ang nangyari sa lupa. Tiniyak ni Soya na walang nangyari. Tinanong ng dragon kung bakit siya naruroon. Lumitaw ang nilalang mula sa langit at sinabi niyang siya ang nagpadala sa kanila. Iniunat nito ang kamay, nais dalhin ng dragon pabalik. Pero lalo lang itong nagalit ang dragon. Itinaas nito ang ulo at nagbigay ng malakas na sigaw. Agad silang naglunsad ng atake. Inilunsad nila ang kanilang telepathic na koneksyon na nakaugnay sa halo device. Mabilis na umatake ang dragon pabalik sa kanila. Sundan ang utos ni Hideo, inactivate nila ang kanilang photon armor. Lahat ay nagbago at naghiwa-hiwalay upang protektahan ang telepathic link. Nakipaglaban sila upang sirain ang mga mas maliliit na dragon na nilikha nito. Matapos silang mapuksa, ang napakalaking dragon ay bumangon at lumipad. Ngayon ito ay punong-puno ng galit. Nag-alala si Nozomi at nagbigay babala kay Soya tungkol sa panganib. Pinagsama ni Kogen at Generalissimo ang kanilang lakas at pinasok ito ng ulo sa lupa. Ang makalangit na nilalang ay sumigaw, desperadong sinisikap na makipag-usap dito. Binigyang diin niya na lahat ay magpapatawad dito. Siya ay umabot at tumawag kay Azra Bar Akira upang umuwi kasama niya. Si Azra Bar Akira ay unti-unting lumalapit sa mga puwersang telepatiko. Ang lahat ay naglaan ng kanilang lakas upang palakasin ang kalasag. Sa kabila ng nanginginig sa takot, determinadong ibigay ni Nozomi ang kanyang lahat. Itinaas ng Generalissimo ang kanyang kamay at inutusan ang mga puwersang telepatiko na umatras. Mabilis na inusig ng 6 na mandirigma mula sa Earth si Azra Bar Akira. Kumapit sila sa kanyang katawan, ngunit wala silang nagawa upang pigilan ito. Naglabas ito ng isang napakalaking alo ng kuryente na nagpatapon sa kanila, na naiwan silang sumisigaw sa sakit. Humawak si Kogen hanggat maaari bago siya rin pinagtapo. Si Soya na lang ang natira, patuloy na nakayakap sa katawan ng dragon. Mistulang si Kagurumian si Azra Bar Akira, ang nakipaglaban dito noong nakaraan. Sumigaw si Soya ng malakas at idineklara kung sino siya. Kanina, sa opisina, gumawa si Hidia ng plano sa laban. Gusto niyang magkoordina sila gamit ang telepathy para akitin ang dragon sa isang hanay ng mga itinakdang koordinado. Ang locus yung yun ay magsisilbing portal para sa kanilang pagtakas. Sa kasalukuyan, ang 6 na mandirigma ay nagmamadaling humabol sa dragon. Ginawa nila ang lahat upang ihatid ito patungo sa bitag. Ang mga puwersang telepatiko ay nagbibigay din ng sarili nilang makakaya. Ayaw bitawan ni Soya ang dragon. Mabilis na inutusan ng grupo na Mags Disperse. Inanunsyo ng Generalissimo ang paglilipat sa ikalawang yugto ng plano. Ang pusa na figure sa gitna ay patuloy na umiikot. Pagkatapos ay bumasag ito at sumabog ang Kagurumian Space Battalion. Isang malaking butas ang lumitaw sa gitna ng langit. Mabilis silang kumapit sa paligid ng dragon. Nang lahat ay nasa posisyon, mabilis na ikinawit ng Generalissimo ang kanyang braso at inutusan silang itulak. Lahat ay nagbigay ng huling lakas upang itulak ang dragon papasok. Sa sandaling yun, napagtanto ni Azra Bar Akira ang abala sa kanyang isipan. Pareho ng mga mata nito ay nagliyab ng liwanag. Biglang tinamaan si Soya sa gitna ng kanyang noo at nahulog pabalik. Nang binuksan niya ang kanyang mga mata, ang taong nakatayo sa harap niya ay si Kagurumian. Pumunta si Soya sa kanyang anyong pagkabata, pero inisip siyang isang makalangit na nilalang,
Mabilis siyang lumapit at hinawakan si Kagurumian sa kwelyo sa galit. Pagkatapos ng ilang sandali, nakilala ni Soya ang sitwasyon at hamupa ang kanyang galit, umupo siya sa tabi ni Kagurumian. Nagsimula si Kagurumian na ibahagi ang lahat kay Soya, ang pagbabalik sa nakaraan ay nagpasiklab ng malalim na emosyon sa kanya. Biglang lumitaw ang imahe ng dragon sa kalangitan. Kaagad pagkatapos, nagkaroon ng malakas na pagsabog. Sinabi ni Kagurumian kay Soya na umalis, pagkatapos ay tumakbo papunta sa unahan. Sa kabila ng pagpapahayag ni Soya sa likod niya, na umiyak na huminto siya, lahat ay naglaho. Lumapit si Azra Bar Akira, sinusubukang palakasin ng galit sa loob ni Soya. Nang mawala ang ulap, bumalik siya sa kanyang pang-adultong anyo. Hindi siya mahuhulog sa bitag na itinakbo ni Azra Bar Akira. Kinuha ni Kagurumian ang kamay ni Soya at lumipad pataas. At sa gayon, nagawa niyang makaalis sa panaginip sa tamang oras. Agad siyang umupo at bumalik sa realidad. Ginamit ni Soya ang malaking martilyo at itinulak ang dragon pasulong ng buong lakas, matapos itong maitulak sa butas. Agad na inutusan ng lahat na umatras. Ang butas ay sarado na. Sa puntong ito, ang ilan ay naubos na ang lakas at nahuhulog. Si Ben Iko ay handang maghandog ng sarili upang ituwid ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Si Yosuke ay may parehong determinasyon. Sa labas, pinagdikit ni Nozomi ang kanyang mga kamay at nanalangin para sa lahat. Nakalabas sina Soya at Kogen, ngunit ang mga mandirigma mula sa Earth ay nandyan pa rin. Sumigaw si Miyu ng babala na ang dragon ay humahabol sa kanila. Tumingin si Soya kay Sensei, na tumango ng isa, nang walang pag-aalinlangan. Lumiko siya at tumalon diretso sa bibig ng dragon. Itinulak ito mula sa loob at nawala ang lahat ng puwersang gravitasyonal nito. Unti-unting nawala ang butas mula sa kalawakan. Nagtagumpay ang operasyon, ngunit 3 sa kanila ang naiwan. Sumigaw si Generalissimo sa sakit. Ang 3 sa kanila ay ngayon ay nakulong sa kawalan. Panyanatag ni Sensei ang iba pang 2 na ang 3 sa kanila at ang dragon ay makakaligtas lamang. Sa loob ng ilang minuto sa espasyo na ito, ang dragon ay desperadong naghahanap ng ibang daanan. Si Soya ay bumilis at umarangkada pasulong. Habang ang dragon ay nagalit, siya ay sumugod direkta sa bibig nito. Ang dragon ay umatake sa kanila mula sa loob gamit ang mga kidlat, sinisikap na itaboy sila palabas. Nagbabala si Jinko na ang kanilang barko ay hindi na kayang tumagal. Pero pagkatapos ay natuklasan nilang naroon din ang makalangit na nilalang. Matapos sumabog ang barko, sila ay ligtas pa rin. Sila ay lumutang sa loob ng dragon, na lumabas na naglalaman ng isang buong lungsod. Huminto sila sa harap ng isang figura na mahigpit na nakatali sa isang silya. Si Soya ay ngumiti at nagpasya na patawarin si Azra Bar Akira. Si Jinko naman ay yumuko ng malalim, nagpapasalamat sa dragon sa pagligtas kay Real. Matapos sabihin ang mga salitang yon, siya ay humagulhol sa damdamin. Si Sensei ay labis na nasiyahan. Naalala rin ito ang kanyang sariling mga alaala. Pagkatapos, ang lahat ay nagsimulang gumuho. Ang dragon ay nahuhulog sa kailaliman. Sinabi ni Sensei na maaari pa rin silang lumaban. Ipinagana nila ang kanilang armor muli. Sa sandaling nawawala ng pag-asa ang lahat, nakahayag ang makalangit na nilalang na ipapakita niya ang daan. Naghanda pa siya ng dopang para kay Soya. Lahat ay nagsimula ng mag-shake. Lumalapit sila sa pasukan ng patayong pintuan. Lahat sila ay nagulat na malaman nilang maaari silang makaligtas at makatakas. Ang makalangit na nilalang ay maaari nang isama si Azra Bar Akira pabalik sa wakas. Labis ang pasasalamat ni Azra kay Soya. Nagpaalam ang makalangit na nilalang at pagkatapos ay nawala. Ngayon ay nais ni Soya na bumalik sa kanyang sariling planeta. Bigla siyang tumakbo patungo sa isang lugar. Isang bulaklak ang namukadkad mula sa barren na lupa. Umiyak si Soya, labis na emosyonal, nalalaman na may buhay pa sa planetang ito. Sa mismong sandaling yon, dumating ang spacecraft ni Generalissimo. Lahat ay labis na nagalak na makita silang 3 na buhay pa. Bagaman nagsinabi ng hindi iniisip si General, sa kaibuturan ay talagang nahahabag. Bago umalis, kumaway si Soya at ngumiti ng maliwanag, parang nagpapahayag ng pamamaalam sa kanyang kapatid.